so many times, but still here I am, Lord, because you keep on holding me. I know I'll make it through, for you are always there. You never leave me on my own, for this life desires to be with you. Jesus, the reason I live is you. My Savior, thank you for all the things you've done. I just can't help but give myself to you, for no one else but to you will I belong. Come on, give it up for Jesus. I've failed so many times, but still here I am, Lord, because you keep on holding me. I know I'll make it through, for you are always there. You never leave me on my own, for this life desires to be with you. Jesus, the reason I live is you. You're my Savior, thank you for all the things you've done. I just can't help but give myself to you, for no one else but to you will I belong. I belong to Jesus. For you are always there. You never leave me on my own, for this life desires to be with you. Jesus, the reason I live is you. You're my Savior, thank you for all the things you've done. I just can't help but give myself to you, for no one else but to you will I belong. The reason I live is you. You're my Savior, thank you for all the things you've done. I just can't help but give myself to you, for no one else but to you will I belong. We belong to you, Lord, to no one else, to no one else. Narito, Panginoon, ang aking puso. Nais na umawit at magpuri, kusang dinudula ng aking isipan, nanggagaling sa puso, patuloy
dakilain ang iyong pangalan. Itataas kita, ihahayag ang walang hanggang kabutihan. Narito, Panginoon,
sa oras at sa araw na tayo po'y ginawan ng paraan ng Panginoon na magtipon, kinakailangan nandito tayo. Bakit? Yan po ang pagpapakita ng takot sa ating Diyos na ayaw natin na mapagalit natin siya. Gusto natin na malugod siya sa atin. Mahalin nyo isa't isa dahil may kanya-kanya kayong kahinaan. May kanya-kanya yung kalakasan, may kanya-kanyang kahinaan. Magbabanggaan kayo, sigurado kanya. Ang pinaka-missing link niyo walang iba, kundi ang love. Kanya yun ang kailangan nandun. Ang love ang nandun. Dahil yun ang magkoconnect sa inyo despite of the fact na meron kayong mga weaknesses. Pero magkoconnect kayo dahil sa love. Actually po, ang gospel of Christ at saka ang Godhead po, magkasama po. Magkasama po yun. Doon na-reveal ang Lord doon sa gospel. Doon mismo po na yung namatay na yun sa cross, walang iba kundi yung Diyos na nagkatawang tao po. Si Jesus Christ ang pangalan po. Sa kanya na-reveal na po sa New Testament. Pagdating sa mabibigat na problema, na pagsubok, sa Diyos po tayo nagtatago. Sa Diyos po tayo tumatakbo. Sa Diyos po tayo sumisilong. Sa Diyos po tayo humahanap ng kalinga at comfort. Muli po ang ating Panginoon, magandang araw po sa inyong lahat. At sa mga kapatiran po natin na nasa Luzon, Visayas, Mindanao. At sa mga international churches po natin na patuloy pong nakikisa sa ating pong gawain. At sa inyong lahat na nakatune in at makikisa pong maghandog sa ating Diyos na buhay sa pamamagitan po ng pagsamba, pagpuri, pasasalamat at sa pagkikinig ng kanyang dakilang kalooban. Welcome po sa Friends Again ng Jesus Christ. To God be the glory. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Bago po tayo magbasa ng verses, batiin mo yung nasa likod mo. Sabi mo, magandang araw sa iyo. Isa pong tagumpay na tayo po ay nandirito ngayon. Sapagkat hatakan po ngayon, hinahatak tayo ng ating kaaway na huwag kang pumunta dyan sa gawain mo. Ngunit hinahatak naman tayo ng Holy Spirit na palagi nandyan tayo sa tamang oras, sa tamang place, sa tamang panahon. Amen? Alam po ninyo, partida na lang to. Sabi mo sa katabi mo, partida na lang. Binigyan pa tayo ng pagkakataon ng Panginoon na mapakita natin ang ating pagsisisi, ang ating paglilingkod sa Kanya. Kaya partida na lamang po ito. Tsansa na lang na binigay ng Lord sa atin. Amen? Alright, bago po tayo sumulong, magbasa po muna tayo ng ilang talata sa Biblia. Sa Psalms chapter 13, verses 2, 4, 5, 6. How long shall I take counsel in my soul, having sorrow in my heart daily? How long will my enemy be exalted over me? Lest my enemies say, I have prevailed against him. Lest those who trouble me rejoice when I am moved. But, everybody say, but, I have trusted in your mercy. My heart shall rejoice in your salvation. And I will sing to the Lord because He has dealt bountifully with me. Sabihin po natin lahat, ang Diyos ay mahabagin. Alam ko po at alam nating lahat na hindi po na perfect ang buhay ng tao. Dito po sa binasa, nasa niya,
Hanggang kailan ako magkakaroon ng sorrow sa aking puso? Marami pong dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng sorrows, di ba? Minsan, subo tayo sa isang financial matters na hirap ka na sa buhay mo na makolekta to para mabayaran mo yung pagkakautang mo. Ang tagal-tagal. Minsan naman may tagal na emotions na hindi mo talaga maalis. Problema mo sa relationship. Or meron kang hinihintay na kagalingan sa sakit mo o sa sakit ng mga mahal mo sa buhay. Pero ang sabi sa binasa natin, but nagtitiwala ako sa habag mo. Na kahit na nandiyan tayo sa iba't ibang klaseng sitwasyon, lagi natin tignan ang habag ng Panginoon. Kaya nga, sabi nga, di ba, yung matatanda nung unang panahon, bata pa ako, sinasabi nila, may awa ang Diyos, anak. May awa ang Diyos, anak. Hanggang ngayon, yan pa rin ang pinapractice at may awa ang Diyos, anak. May awa ang Diyos, anak. Darating din ang katugunan sa ating mga panalangin. Ang sabi, I shall rejoice in your salvation. Yung kaligtasan lang natin, sapat-sapat na para tayo po ay magala kahit tayo may sorrow sa ating mga buhay. Yung paghihirap ng Lord sa cross of Calvary, sapat-sapat na para mawala yung mga sorrows na yan. Amen? And I will continue to praise and sing unto the Lord. Amen? Praise God! Praise God! Iyuko po natin ating mga ulo, tayo po manalangin, dakilang Ama. Maraming salamat po sapagkat sa chance na to na ibinigay mo sa amin, isang partida na kung saan mapakita namin sa inyo ang aming marubdob na pagmamahal. Kaya nandiritong lahat ng iyong mga anak, alam ko na hindi po basta-basta pwedeng pumunta rito. Marami po mga problema ang dinaanan. Ngunit nandirito po kami sa takdang oras at panahon at sa takdang lugar na ito. Hinihiling namin ng basbas mo, Lord. Basbasa mo po kaming lahat at ipatawad mo at linisin ang lahat ng aming mga pagkukulang o mga naging kasalanan. Tulungan mo po kaming isang maging kaaya-ayang handog sa inyong harapan. Maraming salamat sa patuloy mong biyaya sa amin, sa patuloy na pangunawa, Lord God. Hinihiling namin ang dakilang presensya mo ang lumaganap sa amin lahat na nandirito at pakapuspusin mo ng Espiritu Santo ang iyong mga anak. Dalangin din namin ang lahat kami na maglilingkod sa inyo ay gawin mo pong pagpapala sa inyong harapan. Tinataas namin beloved Bishop, Lord. Tulungan mo po siya na sa pangangaral niya ng salita ng Diyos. Kayo ang siyang marinig namin sa Kanya. Kayo ang siyang magsalita sa Kanya. And Lord God, sa lahat ng gagamitin mo, Lord God, maging magdadala na mensahe ng kaligtasan, ipagkaloob mo rin ang double portion ng anointing mo. Salamat po sa iyo. Sa iyo po lahat ng kapurihan. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. Praise the Lord, church. Let's give our best sa pagpupuri sa ating Panginoon ngayong umaga. He deserves no less than our 100% this morning. He gave the greatest sacrifice for our salvation. Let's sing, church. Life was broken, no fixed. A chance was given, I'm here. I don't wanna be out there. I just wanna be with you. Your grace was offered to all, and I responded, I'm on. I don't wanna be out there. I just wanna be with you. I stumbled, then I stood. I overcame because I wanna be the one who makes you smile. I wanna live to be your delight, to be the reason of your greatest sacrifice. Hallelujah. You deserve the highest praise, Lord. My life was broken, no grace. A chance was given, I'm here. I don't wanna be out there. I just wanna be with you. Your grace was offered to all, and I responded, I'm on. I don't wanna be out there. I just wanna be with you, Jesus. I stumbled, then I stood. I overcame because I wanna be the one who makes you smile. Yes, Lord. I wanna live to be your delight, to be the reason of your greatest sacrifice. Don't wanna be the one who always fails. I try to do according to
wanna live to be your delight, to be the reason of your greatest sacrifice. Don't wanna be the one who always fails. I try to do according to your will, 'cause I'm the reason of your greatest sacrifice. I wanna be the one who makes you smile. I wanna live to be your delight, to be the reason of your greatest sacrifice. Don't wanna be the one who always fails. I try to do according to your will, 'cause I'm the reason of your greatest sacrifice. 'Cause I'm the reason of your greatest sacrifice. 'Cause I'm the reason of your greatest sacrifice. Amen. Come on, church. Let us continue to shout our praises and our hallelujah sa ating nag-iisang Diyos na buhay. Glorify Him, Lord. Let's all sing. Your kingdom generation declares your majesty, and the lives are resounding with your praise. We see your spirit moving, we burn with holy fire and your glory, see through all the earth. You set eternity in my heart, so I live for you, for you. Hallelujah, hallelujah, honor and praise forever. We'll shout a victory cry from here to eternity. Hallelujah, hallelujah, we'll take our place in history. We'll shout your awesome love from here to eternity. We love you, Lord God. Your kingdom generation declares your majesty, and the lives are resounding with your praise. We see your spirit moving. We see your spirit moving. We burn with holy fire and your glory. We see it through all the earth. You set eternity in my heart, so I live for you, for you. Hallelujah, hallelujah, honor and praise forever. We'll shout a victory cry from here to eternity. Hallelujah, hallelujah, we'll take our place in history. We'll shout your awesome love from here to eternity. Hallelujah, hallelujah, honor and praise forever. We'll shout a victory cry from here to eternity. Hallelujah, hallelujah, we'll take our place in history. We'll shout your awesome love from here to eternity. Hallelujah, Lord! Come on, church! Hanggat may lakas ka, ibigay mo yan sa ating Panginoon! Hanggat kaya mo sipagan ng papuri, ibigay mo yan, kapatid! Come on! Let us express our deepest love to our Lord Jesus Christ! Grab this opportunity to thank Him! Dahil napakabuti ng Panginoon! Napakabuti ng Diyos, kapatid! And deserve all of that praises! Lahat ng pasasalamat sa Kanya lamang! Hallelujah! Thank you, Lord!
distance from you. I pray I do stand as you want me to. You stand for you. And angels come and adore you. And we, your children, worship you. You are my world, Jesus. You are my world. You are my God. And I lay down my life for you. You are my Lord, the one I love. No one could ever take your place. You are my world. You are my God. And I lay down my life for you. You are my Lord, the one I love. No one could ever take your Angels come and adore you, and we, your children, worship you. You are my world, you are my God, and I lay down my life for you. You are my Lord, the one I love. No one could ever take your place. You are my world, you are my God, and I lay down my life for you. You are my Lord, the one I love. No one could ever take your place. You are my world, you are my God, and I lay down my life for you. You are my Lord, the one I love. No one could ever take your place. My God, my Lord, always been our hearts, Lord. You've always been our hearts, Jesus. My Lord, you are worth of Jesus. The only one God, the only one God. My Lord, my God, lift you up, Jesus, lift you up, The book of John, chapter 14, verse 27. Peace I leave with you, my peace I give to you. Not as the world gives do I give to you. Let not your heart
heart be troubled, neither let it be afraid. Philippians 4:6, be anxious for nothing, but in everything by prayer, supplication, with thanksgiving, and let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Finally, brethren, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there's any virtue, if there's anything praiseworthy, meditate or think on these things. Yuko natin ang ulo natin. Dakilang Ama, salamat uli po, Panginoon, sa araw na ito. Sa pagkakataon pinagkaloob mo sa amin na muli makinig na yung salita ng Diyos, Ama. Sa mabubuso at isipan namin para malayang makapasok sa amin, O Lord, makapenetrate ng salita mo sa aming mga puso, Ama. At tulutan mo, Lord, na maunawaan namin at hindi lang maunawaan, kundi maisagawa namin ang lahat po ng mga sasabihin mo sa araw na ito. Maraming salamat, Lord, at kontrolin mo po itong gawain ito, Lord, sa magitan ng Espiritu Santo mo, Diyos. Patuloy mo, anointing mo mula sa akin patungo sa lahat ng mga tao makikinig, O Lord, para madama namin kung mismo siya mangungusap sa araw na ito. Maraming salamat, Lord, and this we ask in Jesus' name. Amen and amen. And our subject today is entitled, Paano magkakaroon ng tunay na kapayapaan? You may all be seated, please. Now, aside from salvation of our souls, the greatest gift that the Lord Jesus Christ has given us is in John 14:27. Sa NLT natin basahin po, kanina sa New King James. I'm leaving you with a gift, peace of mind and heart, and the peace I give is a gift the world cannot give, so don't be troubled or afraid. Now, the Lord Jesus Christ Himself said that I am leaving with you a gift. And what is that gift? And He said, peace of mind and heart. That's why He said, do not be troubled or afraid. Alam niyo, pag sinabing peace of mind, ako naniniwala na yan ang kailangan po ng lahat ng tao sa mundo. Sa pagandilingid sa inyo lahat, kung ano nangyayari ngayon sa world, ano nangyayari sa kapaligiran, na sobrang kaguluhan, confusion nandoon, at yung mga tao po ay hindi alam, walang katiyakan kung ano mangyayari kinabukasan, mamaya kung ano mangyayari, at mas malamang sa hindi ay kaguluhan or disasters ang mga nangyayari po sa paligid na nagbibigay ng sobrang kaguluhan sa kaisipan ng mga tao maging minsan sa loob po ng iglesia ng ating Lord. Now, I know a lot of people who have received maybe the most expensive gift on earth. Yung pong pinakamahalaga, pinakamahal na gift po ay maaring tinanggap ng ibang tao o tumatanggap ang ibang tao and yet have no peace or real peace of mind and heart. Wala pa rin po ang kapayapaan. As a matter of fact, every human being without Christ in this world is just pretending they have such o merong peace, but in reality, they don't have the real peace of mind and heart. Wala po talaga. And they have tried to find it in many ways. Yung iba po nag-abroad, iba pleasure and leisures every day, nood ng TV, lahat po ginagawa para makuha ang peace of mind and heart na kanilang hinahanap, but they couldn't find it. Hindi po masumpungan. Why? Yan ang tanong. Because the Lord Jesus Christ Himself said
that the gift or the peace He gave to believers is the gift the world cannot give. Yung kanyang peace ay hindi pwede ibigay ng world. Siya lang po ang pwedeng magbigay po nito. Unfortunately, even majority of Christians ay walang peace of mind and heart. Wala po. Kasi ang mind ay puno po ng insecurity, bitterness, jealousy, confusion, and even anxiety. At marami pa mga negative emotions, kanya trouble pa rin ang mind. Despite of the fact na sabihin natin binigyan na ng Lord ng peace of mind and heart, pero nandun pa rin ang hindi kapayapaan sa puso at isipan. Why? Bakit nagkakaganon? There are some reasons in the Bible, but I will give you only the two major reasons. Dalawa lang po ang bibigay ko sa inyo. In Philippians 4:6, paborito natin to. Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. Now, St. Paul clearly said, do not worry nor fear or be anxious for anything, but in everything by prayer. Lahat ng bagay daw po ay by prayer. Why? Yung sumunod na verse, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds through Jesus Christ. And this verse, we may prove that prayer will eliminate all our worries, fears, anxieties, everything that bothers our minds and hearts. Lahat po talagang tinatanggal. And we all do this. We all pray. We always pray. Sometimes day and night. Andun ang prayer natin. And it helps. It helps. Kasi naalis talaga yung lahat ng mga gumugulo sa isipan po natin. And yet, it is only for a while. Pansamantala lang. But after a while, balik na po ang anxiety, balik ang confusion, insecurity, jealousy, bitterness, even anger that bothers you the whole day and night. Nandun pa rin sa heart. Why? Bakit nagkakaganon? May kulang. Meron kulang. Why? Kasi pumiperiod agad tayo sa verse 7. Basically, pag binigay natin ang Philippians 4:6, do not be anxious for anything, but in everything by prayer. Tapos hanggang doon sa verse 7, and the peace of God will guard your heart and mind, period. Hindi period, idiretso po natin. Sa verse 8, Amplified version says, finally, believers, whatever is true, whatever is honorable and worthy of respect, whatever is right and confirmed by God's word, whatever is pure and wholesome, whatever is lovely and bring peace, and whatever is admirable and of good repute, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think continually these things, center your mind on them, and implant them in your heart. Now, marami ito. Dalawa lang ang bibigyan natin ng diin po. Una, whatever brings peace. Ano man ang magdadala sa iyo ng kapayapaan. And second, anything worthy of praise. Ano man yung bagay na kapuri-puri. Think continually on this. Isipin mo raw ng tuloy-tuloy ito. Center your mind on them. Isentro mo sa isipan mo and implant them in your heart. Itanim daw natin sa puso natin. Kung mapupunan nyo, dalawang areas ng ating pagkatao ang binanggit ni Paul. Una, think continually, center your mind on them. Ibig sabihin, ang target ni Paul, ang ating mind. Ang second po, implant them in your heart. So ang pangalawang target, ang puso po natin. Ang alin? Ano ang target na sa mind? Ano ang target na sa ating heart? Whatever brings peace. Kung ano daw yung magdadala ng kapayapaan, doon daw tayo sumentro ang ating isip at doon natin itanim sa puso natin kung ano man yung bagay na nagbibigay ng kapayapaan sa atin. Pangalawa, whatever is praiseworthy. Ano daw yung kapuri-puring bagay? Nasabihin natin na siya nagbibigay kapurihan sa Diyos at kapuri-puri pag sinasabi mo at ginagawa mo, yun daw ang ilagay natin sa ating puso.
Kaya lang ang question, can fear, can worry, insecurity, confusion, paranoid mind, negative assumption about a person bring peace in your mind and heart? And are they praiseworthy? Yung man lahat ng binanggit ko na yun, nagbibigay ng kapayapaan sa tao at nagbibigay ng papuri sa ating Diyos? Definitely no ang answer. Because all those things will bring you troubled mind and heart. Yun ang magbibigay ng trouble sa ating puso, sa ating mind. And they are not praiseworthy. Hindi sila kapuri-puri sa harapan ng Lord. And how can you have peace if you have one of those things? Pag isa doon nasa iyo, nakasa yung bitterness, paano ka magkakaroon ng kapayapaan? Nasa yung security, paano magkakaroon ng kapayapaan? Nasa yung paranoid mind, paano ka magkakaroon ng kapayapaan? And that's the reason why the peace of God cannot guard your heart and mind. And as a matter of fact, it keeps your mind and heart unguarded. Walang bantay ang puso, walang bantay ang mind, at yun ang delikado po. Because the devil can easily penetrate your mind and heart. Mapapasok ang mind po natin. Hindi lang po yun. Bukod sa lahat, ikaw mismo. Pagpepestahan ng iyong isip, ng mind mo, ang sarili mong concept, papasok. Ang sarili mong katuwiran, papasok. Ang sarili mong reasoning, papasok po. And that destroy your peace of mind and heart. Wawasakin po. Yes. Sa mukha ay masaya, nakatawa, but deep inside, sa heart mo, you are bothered because you are not in the will of God. Wala ka sa kalooban ng Diyos. Once na meron ka ng lahat ng yan, nandyan sa iyo mga bitterness na yan, nandyan sa iyo mga jealousy na yan, nasa iyo mga negative emotions na yan, you are not in the will of God. The question is, what is the thing that brings peace and praiseworthy in biblical aspect? Ano yung nagbibigay ng kapayapaan sa atin at nagiging kapuri-puri sa harapan ng ating Lord? Philippians 4:8, enumerate po natin yung dalawang major aspect po na bibigyan natin ng diin sa araw na ito. First, sabi ng Bible, whatever is right, ano man daw ang tama, then think continually, center your mind on them, and implant them in your heart. Ano man daw ang tama. And it will bring peace in your mind and heart. So, ibig sabihin, ano man iniisip mong tama at nagbibigay ng kapayapaan sa iyo, yun daw ang isipin mo continually at itanim mo, implant mo sa iyong puso. Yun daw iniisip mong tama na nagbibigay ng kapayapaan sa iyo. Kaya lang ang tanong, anong klaseng kapayapaan o peace ang nakuha mo doon sa ginawa mo o doon sa tamang sinasabi mo? Anong klaseng kapayapaan? Saan nanggaling? Sa spirit ba? Which involves your mind and heart, or sa flesh, sa ating laman? Yun ay ingatan natin. Hindi lahat ng kapayapaan ay nanggagaling sa spirit po ng ating Lord. Meron pong kapayapaan na hindi mo alam, ang payapa ang iyong flesh, but not your soul. Pag sinabing soul, it involves your mind and your heart. Now in Romans 6, Paul says, for to be carnally minded is death. But to be spiritually minded is life and peace. Alam nyo, basically, pag sinabing carnally, salitang carnal, ni-expect agad natin, opposite sex, immorality, yun agad. Pero hindi lamang po yun. Ito po sinabi, carnally minded, carnal mind, ang ibig sabihin nun. At pag meron kang carnal mind ay death ang siyang kauwian. Pag sinabing death, maraming klase ng death. Maybe physical death, spiritual death, pero madalas sa hindi, sa ating mananampalataya, the death of relationship. Yun ang ingatan po natin. But to be spiritually minded is life and
kapayapaan. Pag spiritual, ang isip mo, kapayapaan ang binibigay. Pag carnal-minded ka, death ang ibinibigay. Physical death, spiritual death, or the death of pure relationship with your loved ones. Now, this is the battle between carnal mind and spiritual mind. Ang tanong, paano mo malalaman kung meron kang carnal mind? Yan ngayon ang tanong. In what way? 1 Corinthians 3, 1-3. And I, brethren, could not speak to you as to spiritual people. Hindi ko kayo makausap na ako parang spiritual, but as to carnal. Kung kausapin kayo, para rin akong carnal. As to babes in Christ. Ano sabihin ng carnal? Para ako nagipag-usap sa mga bata sa pananampalataya. Hindi sa mature sa pananampalataya, sa bata sa pananampalataya. Kung kausapin ko kayo. Yun ang sabi niya gano'n. So, ibig sabihin ng carnal dito, isang meaning po ay immature. Immature Christians. A baby Christians. Next. And I, brethren, I fed you with milk and not with solid food. Hindi ko kayo binibigyan ng mga solid food. Alam niyo, pag sinabi solid food, yung matitinding preaching po, tungkol sa kasalanan, tungkol sa pagkakamali, tungkol sa judgment ng Lord, yan po yung mga meat na tinatawag, yan yung mga solid food na tinatawag. As a matter of fact, pag ganyan po pinag-usapang relasyon, hindi ka mabigyan ng solid food. Ano sabihin solid food? Pagka relasyon ang pinag-usapan, hindi masabi sa'yo kung ano mali mo, dahil tsak hindi mo matatanggap. Yun ibig sabihin nun. Because you are still babe in Christ. You are still immature. Diyan lang po makikita nyo kung mature o hindi ang tao. Ang isang mananampalataya, pag hindi marunong tumanggap ng mali, you are still immature. You are babes in Christ. Despite of the fact you have listened to the Word of God for so many years, and yet you are still babes in Christ. You are still immature when it comes to faith. For until now, you were not able to receive it. Hindi mo matanggap eh. And even now, you are still not able. Ang tagal na hindi mo matanggap. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin matanggap ang solid food na dapat ibigay sa'yo. Kaya nang gustong-gusto ng mga ibang mga member natin kaya lumipat sa ibang church. Ayaw ng solid food. Ang gusto nila, puro milk. Milk at saka yung vegetable, milk, vegetable. Wala masama sa vegetable. Wala masama sa meat. Pero pag walang protein, pag walang meat, hindi ka rin lalakas. Yan ang tandaan po ninyo. For you are still carnal. Ayun na. Bakit naging carnal, Paul? Bakit? For where there are envy, there are stripes. Pag may stripes and divisions or separation among you, are you not carnal? Pag may division, may separation between you, brethren, are you not carnal? Hindi ba carnal mind ang nasa inyo pagkaganyan? Hey, listen carefully. Marami ng Kristiyano na pahamak ang relasyon dahil po sa pagiging carnal mind. Diyan mo makikita kung carnal mind ka. Ang gusto mo division, ang gusto mo separation. Yan po ang carnal mind. Pinahay. You know why? Nasa huli ito eh. Iuna ko ng konti. We belong to one body. Each one of us is part of the body of Christ. Tapos hihiwalay ka, winasak mo ang body of Christ. Pagka ganun. That's why you are still carnal. Dahil kung ikaw, spiritual mind, highly spiritual ka, ang gusto mo buo ang body of Christ. In other words, more often than not, pag may strife or unresolved conflict at nagkaroon ng confrontation at nag-result sa division, ibig sabihin pumasok na ang carnal mind at ang pagiging self-righteous. Ako ang tama. At yun ang magbibigay sa'yo ng kapayapaan. Kasi nasasabi mo, nasusunod mo, nagagawa mo ang gusto mong gawin dahil iniisip mong tama
o tama ka o right ang iyong decision. Lalo na pag may umaayon sa'yo, may kumakampi sa'yo, confirm, tama. Yan ang madalas hinahanap ng mga Christians na nagiging self-righteous po, naghahanap ng kakampi to justify na siya ay tama. Yan po yan. Masakit, pero yan ang katotohanan. Kasi minsan ako, ganun din eh. Pag nagkakaroon ng problem, minsan, gusto ko yung kausap ko, kakampi sa akin. Ito kausap ko, kakampi sa akin. Yes, parang nako-comfort ka, tama, sabi, tama ako eh. Nare-relax ako. Pero hindi ko alam, hindi pala ako tama. And I feel comfort. You are refreshed. Nagkakaroon ng peace of mind. Pero saan galing? Sa spirit o sa flesh? Definitely, sa flesh. Why? Yung 2 Timothy 4:3-4, madalas i-relate natin sa doctrine. Tingnan natin. For time will come, and the time has come, when they will not endure sound doctrine. Ang pinag-uusapan, doctrine. Pag sinabing doctrine, sabihin po ay katuruan. Ayaw nila nung tunay na katuruan. But according to their own desires, because they have itching ears, makakatentenga, they will heap up for themselves teachers. Kukuha sila ng teachers na magpapaginhawa sa pinakikinggan nila. Would you believe na i-apply po natin ito pag may conflict? Pag may ka-conflict tayo, naghahanap ka ng tao na magsasalta sa'yo na nakakakaliti sa tenga dahil kinakampihan ka, nakakaliti sa tenga kasi maganda sinasabi sa'yo. Yun ang hinahanap nating lahat. Yun ang gusto natin sa pag-aakala natin, yun ang tama. Kaya hindi lang po sa doktrina to na one God or baptism, hindi lang po. Pati sa everyday life natin, ito po ay involved. Hanggang ngayon po, ganyan nangyayari po. Pag may problema, nagkaroon ng problema, ano hanap natin agad? Gusto natin may kakampi. Gusto natin may yung sinasabi natin, patunayan na iba. Tama. O sabi ko, tama ako. Kasi sinabi niya. Mag-ingat din kayo. So for where 2 or 3 gathered in my, for where 2 or 3 witnesses, every word shall be established. Hindi lahat ng marami, yung marami ang tama. Minsan yung isa lang ang tama, yung marami, mali. Madalas si St. Paul, may sinabi siya, nalimutan ko lang ang verse. Mabutit ako na lang nag-isa ika, pinaglaban ko ika ang katuwiran. Nag-iisa na lang ako, mabuti sinamahan ako ng Lord. Ibig sabihin, isa lang siya. Ang dami ng bumabatikos sa kanya, pero tama siya. Yung isa ang tama, yung bumabatikos ang mali. Now, for they will turn their ears away from the truth. Yan na. Yan na ang problema. Ayaw mo ng truth and be turned aside to fables. Ang gusto mo yung mga bagay na alam mong pabor para sa iyo. Yun ang gusto natin. At yan po ang delikado. Pag kanina sinabi natin, anything that is right, whatever is right, kung ano man yung tama, hindi po lahat ng tama ay tama. Dapat po, pag tama, dadaan ka pa ng 2 proseso para malaman mong tama ka. Sa panong paraan, unang proseso. Philippians 4:8. Whatever is right and confirmed by God's word. Yung sinasabi mong tama, dapat confirmed by God's word. Yung po ang pagkakaiba. Hindi ko mo sinabi mong tama, tama ka na. Kinonfirm ba ng God's word? Meaning, kung iniisip mong tama ka o right ka, it must be confirmed by God's word. Take note. Take note. Yung tama na sinasabi mo, ay hindi lang sinabing supported by God's word or being said by God's word, but confirmed. Confirmed by God's word. Ano ibig sabihin nun? Meaning, dapat may personal confirmation ang Lord sa iyo through prayer. Mangungusap siya through the word of God habang nagpe-pray ka. Yun po ang confirmation. Hindi po yung nag-iisip ka lang ng verse at itatapat mo ngayon sa katuwiran mo para ma-justify na tama ka. Hindi po ganun yun. Hindi po confirmation yun. Deception po yun. Naunawaan po ba natin? Nandyan pa ba kayo? Sana intindihin nyo maigi itong topic na ito. Kasi napaka-importante nito.
Naniniwala ba kayo marami maiwanan sa atin dahil sa sama ng loob? Marami maiwanan. Maniwala kayo sa akin. Walang pait na papasok po doon sa taas. Lahat ng papasok doon, yung puso po may kapayapaan. Pati ang mind may kapayapaan. Ibig sabihin, ganun po katindi yung sinasabing whatever is right na sinasabi ng Bible. Akala natin kasi whatever is right, kahit ano maisip ko, basta tama ako. Hindi. It must be confirmed by the Word of God. Personal confirmation sa iyo ng Lord through the Word of God, through prayer. Second, hindi lang yun. Mas mabigat yung pangalawa. Philippians 4:8, whatever is right, confirmed by God's Word. If there is anything worthy of praise, dalawa na. Confirm ng God's Word at worthy of praise. Think continually on these things, send your mind on them, and implant them in your heart. So, ibig sabihin po, whatever is right and confirmed by God's Word, pero may kasunod. If there is anything worthy of praise, then that's the time you have to think continually on them and then center your mind on them and implant them in your heart. Doon mo palang iisipin maigi. Ibig sabihin, whatever is right, hindi lang dapat confirm ng God's Word, but worthy to be praised or worthy of praise. Meaning, yung tamang sinasabi mo, yung pinaliliwanag mo, yung pinagdidiinan mo, ay dapat confirm ng God's Word and worthy of praise. Dapat ganun po. Naunoan po ba natin? Para masabing tama ka. Because it was confirmed by God's Word and worthy to be praised. Tsaka mo sabihin, think continually, center your mind on them, and implant them in your heart. And surely, the peace of God will guard your heart and mind. And definitely, you are right before God. And that is the truth that will set you free. Naunawaan po natin. But the problem is this. Basically, hindi confirmation ng Word of God or ng Diyos ang gusto natin, kundi confirmation ng mga tao sa paligid po natin. Ako rin ganun. Ulitin ko, ako rin ganun. Gusto ko confirmation mga tao talaga. Natutuwa ako bang nagkukonfirm ng ibang tao sa akin. Pero mali. Lalo na po pag inaayunan tayo, ano sabi mo? Confirm. Confirm. Umayon sila. Confirm. Sinabi nila ang totoo. Kaya may peace ka na. Meron kang peace. Kaya lang ang tanong, yung bang sinabi mo at ginawa mo ay na sinang-ayunan ng tao ay worthy of praise. Pwede mo bang ipagmapuri yung tamang sinasabi mo at ginawa mo? Pwede mo ba, ito ba'y kapuri-puri sa harapan ng Diyos? Yung tamang ginawa mo? Yan ang tanong. At sinabi mo. Yan ang tanong. Alam niyo, sinasabi ko to kasi marami ng pamilya na wasak sa atin. Sinasabi ko to kasi marami ng kumpanya na sira sa atin na relationship dahil sa ganyan. At sa iglesia, marami na nagkahiwalay dahil sa ganyan. Kaya ang tanong, yung ba magkaroon ng division sa pamilya? Magkaroon ng division sa kumpanya, lalo sa iglesia, kapuri-puri ba sa harapan ng Diyos? Yan ang tanong ngayon. Maliban lang ko yung kapatiran ko yung tao, gumagawa ng matinding makasalanan, ayaw iwanan talaga, pero kung ang hidwaan tungkol lang sa mga masamang ugali, kapuri-puri ba magkaroon ng division sa ganyan, separation? Definitely, no. Hindi po kapuri-puri. Why? Binasa natin kanina, 1 Corinthians 3:3. Ano sabi ngayon? For you are still carnal. For where there are envy and division among you, are you not carnal, behaving like, antindi nito eh. Are you not carnal and behaving like mere man? Pag may division, di ba kayo carnal at para kayong pangkaraniwang tao lang? Ano ibig sabihin ni Paul? As Christians, hindi tayo pangkaraniwang tao.
Pero pag nagkakaroon ng ganyan, envy, stripes, division, para tayong hindi Kristiyano. Para tayong pangkaraniwang tao na dyan, mga non-believers, na baliwala ako maghiwalay, baliwala ako mag-divorce, baliwala ako sila, magkasuntukan sila, mag-away sila, baliwala. Why? Because they are just mere men. Pero tayo, we are the chosen generation, a peculiar people, a holy nation. Yun po tayo. Peculiar people po tayo. Hindi tayo mere man. Please behave like a Christian. Behave like a peculiar person. Sana ganun tayo. Kakaiba po tayo. At isang malaking pagkakaiba natin mga Kristiyano, pagkaroon ng conflict, ang dali nating ayusin. Ay paulit-ulit, ang dali nating ayusin. Yan po ang Kristiyano. At hindi isang pangkaraniwan tao lang. Meaning, carnal mind always results the division and separation. Ganyan po pirmihan. Samantalang ang sabi ng Lord, Matthew 5:23, 24. Therefore, if you bring your gift to the altar, magbibigay ka ng gift, yung tithes and offering, bibigay mo yung worship mo, ang praising mo, ang prayer mo, ang singing mo, ang dancing mo, and then remember that your brother or sister has something against you. Ano sabi ng Lord? Leave your gift there before iwan mo muna yung gift mo. And go your way. First, be reconciled. First, be reconciled. Ano pinag-uusapan? Gift. Ano una sa Lord? Yung gift o reconcile? Reconcile bago ka magbigay ng gift. Dahil yung gift mo, baliwala. Para hindi nagbigay ng gift dahil hindi tatanggapin ng Lord ang gift mo pag hindi ka na-reconcile na pwede namang i-reconcile to your brother and then come and offer your gift. Tsaka ka bumalik at i-offer mo ang gift mo. Kaya tandaan natin mga Christians, dapat bawat decision natin, sasabihin natin tama, una, confirmed by God's word. At pangalawa, kapuri-puri or pwedeng ipagmapuri or kapuri-puri sa harapan ng ating Diyos na buhay. Nakita niyo ang criteria ng tama pag Kristiyano ka. Dalawa dapat, lumusot ka sa dalawang ito para mapatunayan tama ka at ang sagot mo at decision mo ay tama pag nakalusot ka doon sa dalawang yun. Ibig pag hindi ka lumusot sa dalawang yon, mali ang sinabi mo, mali ang decision mo. Yan po ang tandaan natin. And that is the truth. Para maramdaman mo ang peace of mind and heart na nanggagaling sa soul po natin, nanggagaling. But unfortunately, more often than not, we always choose to be self-righteous. Why? Because there's no pain. There's no suffering. No sacrifice in being self-righteous. Walang suffering yan. Kasi ikaw tama dyan. Kaya walang suffering, walang sacrifice, walang pain. Kahit na hindi ka puro-puro sa harapan ng Lord, tatayuan mo yan. Kasi walang pain, walang sacrifice. Kasi pag sinabi mo ang truth, the truth hurts. Masakit. It's full of pain, suffering, and sacrifices. And basically, people do not know what is the truth about themselves. Hindi mo alam kung anong katotohanan tungkol sa'yo. Because madalas ay hindi, pag self-righteous ka, hindi mo makita ang mali mo. But God can see it. And the people around you can see it. Yung mga people sa katabi mo, makikita yung kung yung mga taong yun ay hindi bayaran. Kung yung mga taong yun ay hindi nakikinabang sa'yo, makukuha mo ang katotohanan sa kanila. Pero pag yan, nakikinabang sa'yo at medyo yun lang hangad sa'yo, puro mabubuti ang sasabihin sa'yo niyan. Hindi mo makukuha, hindi mo makikilala ang sarili mo. Kanya magandang makilala mo ang sarili mo pag yung taong kasama mo ay kumukontra sa'yo. Hindi naman kumukontra, kinukontra ka. Sinasabi sa'yo kung ano mali mo. Masasalamin mo na, malalaman mo kung sino ka talaga. Pero pag ang kasama mo, amin lang na amin sa'yo, tapos na.
Hindi mo makikilala at makikita kung sino ka. Ayun, sabi nila, pag nagdidesisyon ka na magtitiis ka na lang, nagpapaiksi daw ng buhay yon dahil na-stress ka. Ang tanong ko, saan nakalagay sa Bible, kapag ikaw ay nagtiis, ay iigisi ang buhay mo? Wala po nakalagay. Ang nakalagay po, Matthew 6:27. Which of you by worrying, sa worry po, can add 1 cubit to his stature? Sino makapagpabahaba ng buhay sa pamamagitan ng pag-aalala, hindi pagtitiis? Once na ang decision mo, confirm ng Word of God, may pagmamapuri mo, at kapuri-puri sa harapan ng Diyos, nandun ang peace of mind and heart, and it gives praise to God. Paano iksi ang buhay mo kung nasa iyo ang kapayapaan? Pag nasa iyo ang tunay na kapayapaan, hahaba ang buhay mo. Dahil payapa ang mind mo, payapa ang heart mo. Hindi ka stress. Dahil nandun ang tunay na kapayapaan sa atin. Nandun ang peace of mind sa atin. Why? Bakit nandun? Alam niyo, example sa book of Acts 5:40. Mga disciples. And they agreed with him. And when they had called for the apostles, yung mga pariseo, hinuli yung mga apostles, nagsishare ng gospel. And beaten them. Beaten them. Alam mo sabihin ng beaten them? Scourging po yun sa likod. Sa Saudi, alam ko, ginagawa nila. Grabe po. 39 times yata yan. Ang sakit nun. And they commanded that they should not speak in the name of Jesus and let them go. Alam mo sabi ng mga disciples, sumasaktan. Next. So they departed from the presence of the council, rejoicing. Nasaktan, rejoicing. Why? They were counted worthy to suffer. Worthy to suffer shame for His name. They suffer for the sake of His name. Ibig sabihin, their suffering gives praise to His name. Hindi niyo ba alam, minsan nagsasuffer tayo sa isang tao, pero hindi mo alam, nagbibigay ng glory sa ating Lord, nagbibigay ng praise sa ating Panginoon. Dahil nalulugod ang Lord sa iyo, nagagawa mo ang kalooban ng Lord. At pag nalugod ang Lord sa iyo, kahit na sabi mo, nagtitiis ka, magugulat ka, may kapayapaan ka, magaan ang pakiramdam mo, at nalulugod ka pag gano'n. Bakit ko sinabi? Hindi niyo ba alam? Ako binebless ng Lord. Magmula nung isilang ako, financially binebless ako ng Lord. Na kinalulugod ko talaga. Pero, mas kinalulugod ko pag may taong nanakit sa akin at pinatawad ko at inunawa ko at masaya yung tao, mas nalulugod ako pag ganon. Dalang ko, ang Diyos ang nalulugod. Ang Lord ang nalulugod. Sana yung kaluguran natin, hindi lang sa material. Mas malugod kayo pag nakakaunawa kayo sa kahinaan na ibang tao. Mas dapat tayong malugod pag ganon. Kanya sa parte niya, sa Acts 12:5-6, ganun din si Peter. Ano sinabi ng Bible? Peter was therefore kept in prison, but constant prayer offered to God for him by the church. Next. And when Herod was about to bring him so to that night, papatayin siya, Peter was sleeping. Natutulog pa rin. Bound siya with 2 chains between 2 soldiers. Guards before the door were keeping the prison. Imagine, papatayin ka kinabukasan, natutulog lang. Peace of mind. Despite the threat of death. Why? For the sake of His name. Kasi sa kanila, yung nagsuffer ka, nagtiis ka, tiniis mo anumang bagay, problema man, tao man, tiniis mo, alang-alang sa Kanya. Ibig sabihin, karapat dapat ka magtiis. Ibig sabihin, dapat ka matuwa dahil pinahintulot ng Diyos na magtiis ka. Ibig sabihin, karapat dapat ka magtiis na katulad na nangyari sa Kanya. Meron palang karapat dapat magtiis, merong hindi karapat dapat magtiis. Nakuha nyo ibig ko sabihin? Sino hindi karapat dapat magtiis? Yung reklamo ng reklamo, hindi ka dapat magtiis. Hindi ka karapat dapat. Dahil yung nagtitiis, walang reklamo. Natutuwa pa, nahahabag doon sa tao. At nalulugod siya at may kapayapaan siya dahil nasusunod niya ang kalooban ng Amang nasa langit. Yun po ang karapat-dapat. Kanina dalawa sinabi ko sa inyo, major reasons. Whatever is right, confirmed by God, tsaka praiseworthy. Confirmed by God, tsaka praiseworthy. Dalawa. Pangatlo,
What is one of the major reasons why the disciples have peace despite pain and sacrifices? Ano pa? Hebrews 12:14. Pursue peace. Pursue peace with all people. Hindi lang sa kapatiran. Hindi lang sa loved ones. With all people. Pursue peace with all people. And holiness, without which no one will see the Lord. Pag wala ka raw holiness, hindi mo makita ang Lord. Kung mapupunan ninyo, inuna niya, pursue peace. Yun, pag sinabing pursue, ang isa sa synonyms po ay chase, habulin mo. Itong si St. Paul, ang sabi niya, habulin nyo ang kapayapaan. Habulin daw yung kapayapaan sa lahat ng tao. Habulin mo. Hindi hanapin, habulin mo. Hindi magbigay, habulin mo ang kapayapaan with all people. What more sa mga believers? Kung sa lahat ng tao, pati non-believers, habulin mo, lalo na sa believers, dapat habulin mo lalo. And holiness, tsaka dinugtong ang holiness. And I truly believe, kahit hindi ako theologians, yung holiness na yan, kasama ito, taong naghahabol ng kapayapaan. Pag naghahabol ka ng kapayapaan, banal ka sa harapan ng ating Lord. Sinabi ng Book of Matthew sa Beatitude, blessed are the peacemaker. Ano ibig sabihin nun? Hindi ka lang dapat may kapayapaan. Dapat peacemaker ka rin. Naghahabol ka rin ng kapayapaan para sa ibang tao. Okay, listen to me. Listen to me. Itong mga disciples, sinabi ni Paul, pursue peace, chase peace. Habulin niyo yung kapayapaan. Sino yung hinahabol nila sa kapayapaan? Mga non-believers. Hindi nyo ba alam pag nagsosolving tayo, hinahabol natin ang kapayapaan para sa kanila, ma-reconcile sila sa Lord? Habol tayo ng habol, oh brad, sis, attend ka sa amin, sis. Ay, attend ka, sis. Share ko sa'yo si Jesus Christ. Ito, patotoo ko kay Jesus Christ. Habol ka ng habol. Minsan ini-neglect ka, minsan ini-ignore ka, minsan binabastos ka na. Bakit hinahabol mo pa rin ang peace? Bakit sa kapatiran ay mo habulin ang peace? Samantalang sa non-believers na hindi naman member ng body of Christ, hinahabol mo para magkaroon ng kapayapaan, ma-reconcile sa Lord. Why? Pagdating sa kapatiran, hindi mo magawa. Why? Hindi kaya tayo nagiging hypocrite. Na doon sa mga hindi mananampalataya, habol ko, oy, Brad, attend ka ha, attend ka, pray ka pa, fasting ka pa, Lord, si Roman, Lord, dali mo siya, Lord, so Sunday kailan nandun siya, Lord, tapos araw-araw, text ka, Brad, dito sa Sunday ha, Brad, sa Sunday, ayaw mong pawalan, yes, wala akong panahon eh, di Brad, bilitin mo, magkaroon ka ng panahon, bahala ang Lord sa'yo, pambira ka naman, pinipilit mo ako, ayoko nung ganyan, ayoko nung pinipilit ako eh, sige, bahala na, gaganunin ka pa, ano ginagawa natin? Wag, Brad, ang Lord na nag-invite siya. Pilit ka pa rin ang pilit. Hinahabol mo yung kapayapaan para sa Kanya. At lugod na lugod ang Diyos sa'yo. Kaya lang, the other side naman, hindi mo magawa pagdating sa kapatiran. Bakit hindi mo gawang habulin ang kapayapaan sa kanila at makipag-reconcile ka? Why? Honestly, ako mismo, hindi ko nagtatanong eh. Why? Bakit nga ba? Sa non-believer kung magdala tayo, halos sinasabi na din, tinataguan ako, ginaganon ako, nagpapatotoo minsan eh. Tinataguan ko po, binabastos ko na po. Pero ganun pa rin siya, pilit pa rin siya. Ganun pa rin. Yung una makinig ako ng Bible study, doon po sa Blooming Street, bahay namin doon. Naka-short pants lang ako. Nakasisigarilyo ako. Naka-smid ako doon sa preacher. Binabastos ko yung preacher talaga, tinignan ko na masama. Ganun kagaspang ugali ko sa kanya, sa Word of God noon. Ayoko talaga. Alam nyo, kalagitnaan niya, sabay tayo ako, ginanong ko yung sila, sabay tayo ako, bakit ako doon sa taas. Binastos ko. Yung preacher ba, bumalik ko yung preacher. Dahil gusto niya mawin kami.
Lahat. Gusto niya mawin kami. Bible study ko na isang preacher. Harap-harapan, nakinigareyo, binubugahan ko ng usok. Si Jesus ay mabait. Ganon. Bubugahan ko ng usok. At sasabihin niya, bubugahan ko ng usok. Pero patuloy siya. Hinahabol niya yung kapayapaan sa akin na magkaroon ako ng kapayapaan, pakikipagpayapaan sa atin Diyos. Kanya ako nandirito ngayon. Kanya ako nandirito ngayon. May naghabol ng kapayapaan para sa akin. Kanya ako nandirito. Kayo rin, kanya kayo nandyan. May naghabol ng kapayapaan para sa inyo. Bakit hindi mo magawa ngayon sa kapatid mo, sa iba hindi mo magawa? Na maghabol ng kapayapaan at ma-reconcile. Samantalang sa non-believer, minsan di pa kilala. Nun mo lang nakilala. Hinahabol mo ang kapayapaan para sa Kanya. That's a big question. Na kayo lang ang pwedeng sumagot. Ito yung sinabi ng Bible na book of 2 Peter chapter 3 verse 7. Pwede ako nagkamali. Na pagdating ng Lord, dapat abutan tayo at peace. Abutan tayo ng Lord na nandun ang tunay na kapayapaan. Tunay na kapayapaan dahil nasa iyo ang katotohanan. Tunay na kapayapaan dahil nasa tama ka at yung tama mo'y dumaan sa God's Word at dumaan na naging kapuri-puri sa harapan ng ating Diyos. Kanya sa bagay na yan, pinapaalam sa atin ng Lord. Na kung tayong lahat na nandirito po, sana abutan tayo ng Lord na nandun ang kapayapaan. Why? Next verse, 1 Corinthians 12. You are the body of Christ and members individually. Yan po tayo. Next. And if one member suffers, all the members suffer. Sana pag nagsasuffer yung isa, lahat tayo nagsasuffer. Pag nasasaktan yung isa, lahat tayo nasasaktan. One member is honored, all members rejoice. Pag isa in-honor, lahat tayo nagkakagalakan tayo. Dahil one body lang tayong lahat. We belong to one body, the body of Christ. Isa lang tayo lahat. Kasi sinabi sa Galatians 5:15, tinagalog ko na. Kung kayo'y magkakagatan o nagkakagatan, nagsasakmalang parang mga hayop, mauubos kayo. Warning yan ng Lord. Mauubos kayo pagkagana. Bakit nagkakaroon ng problem basically? Anong dahilan? Ito last verse natin, 1 Corinthians 12. Sa katunayan, ang mga bahagi ng katawan nito, pinag-uusapan. 1 Corinthians 12, body of Christ. Ang mga bahaging parang mahihina, ang siya pangang kailangan. Oh. Yun daw bahaging ng Church of God na mahihina, yun daw ang kailangan. Marami po interpretation nito mga commentators na nagsasabi ito, nire-refer sa gift, mayroon mataas ang gift, may bababa ang gift. Nire-represent daw ito doon sa status. Iba mataas sa pastor, iba member lang, iba. Hindi po para sa akin. Body of Christ, pinag-uusapan dito, yung mismong sa body of Christ, may mahihina talaga. Mahihina pa sa faith. Meron malalakas sa faith talaga. Meron po. Pero yun daw mahihina, ang siyang kailangan. Kung sino'y mahina dito sa atin, yun ang kailangan natin at kailangan pong kalingain natin yung mahihina. Hindi lang yan. Next. Ang mga bahagi ng katawan na inaakala nating hindi gaanong kapuri-puri ay pinag-uukulan ng higit na pagpapahalaga. Yun daw iniisip mong hindi kapuri-puri yan kasi mga pong pinaggagawa niyan. Yun daw ang pinag-uukulan ng higit na pagpapahalaga. Ano pa? Ang mga bahaging hindi likas na maganda, ang siya nating higit na pahalagahan. Kung ano ro hindi maganda, yun daw ang higit natin pahalagahan. Hindi naman sana mga bagay. Tayo masyadong concerned dito sa mukha. Pag mo salamin, gusto mo maganda mukha mo. Wala masama. Wala masamang gumanda eh. Susunod titignan mo katawan mo. Kung okay ba yung katawan mo, o nakausli ng gano'n yung tiyan mo,
Side view ka pa, front view ka na, tingin ng tingin ka. Yan yung mga gusto natin magagandang bahagi ng katawan natin. Pero ito ayaw natin. Sa atin din ganun. Iniisip mo mahina. Iniisip mo marumi. Yan ang bigyan mo ng pagpapahalaga. Dahil isang araw magugulat ka. May mahalagang bagay na gagawin. Yan taong yan dito sa iglesia ng ating Panginoon. As a matter of fact, sa verse 24, hindi na ito kailangan gawin sa mga bahaging sadyang maganda. Kung maganda na, bakit pinibigyan mo ng pansin? Gusto pang pagandahin pa ng gusto? Maganda na. Nang isaayos ng Diyos ang ating katawan, binigyan niya ng higit na karangalan ang mga bahaging hindi gaanong marangal. Yun daw ang binigyan niya ng karangalan, yung mga bahaging hindi marangal. I-spiritualize natin yan kasi sinabi ni St. Paul, when I'm weak, then I am strong. Kung kailan ako mahina, doon ako malakas. Ibig sabihin sa atin po, mga Kristiyano, kung sino may kahinaan, mas dapat natin bigyan ng pansin, bigyan ng pagpapahalaga, pag-pray natin maigi, lapitan natin, kumbinsihin natin, encourage natin para lumakas siya. Yun ang kailangan po natin gawin. Alam niyo, honestly speaking, may mga pastors na nagsasabi, ako daw ay weak leader. Ang leadership ko raw ay very weak. Kasi hindi raw ako nag-discipline, hindi ako stricto. Alam niyo, yung mga pioneering sa atin dito, na nakasama ko sa mission house, may garments pa kami. The same time, may church. Nakasabay yung garments tsaka yung church. Hindi ko alam. Yung pagiging boss ko doon sa garments, na-i-apply ko sa church. Parang boss ako sa church. Yung lahat mga taga-tundo, cell natin doon, pag dumarating yon, yabag ko pa lang dumarating, tiklop na lahat yon. Takot at takot sila sa akin. Sila Pastor Rodi nung araw, Pastor Edwin, Pastor Ron. Grabe dinana sa akin yan. Dahil grabing higpit ang ginawa ko ng araw. Military discipline ang ginawa ko ng araw. Pati sa kalinisan, pati sa lahat. Umiiyak na lang sila. Pero naramdaman ko, yung mga tao, takot sa akin. Kaya pagtalikod ko, alam ko, dumaraing sila, nananangis sila, na hindi maganda. Kasi na-establish ko sa kanila, takot, hindi, respect ang na-establish ko na hindi maganda. Kaya sa parte niyan, ako sa akin po, kanina sinabi ko na sa inyo, sobrang ligaya ko, sobrang gaan ang puso ko pag ako nakapagpatawad, pag ako nakaunawa sa ginawa sa akin. Kahit napakabigat ng ginawa sa akin, kaya ko magpatawad, kaya kong unawain. Kasi doon ako masaya eh. Doon ako maginhawa, doon ako nakakaroon ng kapayapaan. Pag nakagagawa ako na ganda, alam ko, nalulugod ang Diyos sa aking ginawang yan. Nalulugod ang Lord. Actually, nagdidisiplin po ako. Marami na akong dinisiplina. May tiniwalag pa nga ako eh. Pero mas malamang sa akin po yung, pag nakita ko nagpapakumbaba ang tao, grabe po. Hindi po agad ang heart ko. Ginag-grant ko agad ang forgiveness at yung pang-unawa nandoon. Isang pastor na sobrang ginawa po sa akin. After 7 or 6 years, if I'm not mistaken, nagyakap lang kami. Wala akong sinabi sa kanya, wala akong binanggit, wala akong naman. Nagyakap kami, nagiyakan kami dalawa. Humingi siya ng tawad, humingi pa rin ako ng tawad. Patawarin mo rin ako, baka ako nasaktan kita. Humingi pa rin ako ng tawad. Nagkasundo kami na hindi namin binanggit kung ano yung pinagkagalitan namin, hindi namin binanggit. Dahil hindi ko na binanggit. Sa akin, sapat na yung lumapit ka sa akin, nagyakap tayong dalawa, nag-usap tayo, nagpatawaran tayo. Period! Ganon ang Lord. Sa Lord, ganon. Nung sinasabi si Mary Magdalene, pero hindi naman sigurado, yung babae ng alo niya, nahuli. Tapos may dala silang bato, andun yung mga parseo. At sinabi nila, Panginoon, ayon sa batas ni Moses, papatayin niya hanggang sa mamatay. Batas ni Moses ang pinag-uusapan.
At yun talaga batas ni Moses. Ano sabi ng Lord? Sumusulat lang siya. Hindi natin alam baka yung sinusulat niya, yung batas ni Moses. Nakangalo niya, batuhin. Nakangalo niya, batuhin. Dahil sila may hawak ng bato. Ano sinabi ng Lord? Sino man sa inyo ang hindi nagkasala, siyang unang bumato sa babaeng ito. Walang nakabato sa kanila. Bakit sinabi ng Lord yun? Kasi para sa Lord, nakita niya at naramdaman niya yung babae po ay unang-una, hindi sigurado yung mga taong yun. Alam niyo kung bakit? Ang batas sa Old Testament, dapat pati yung lalaki nandun, yung babae lang ang nandun. Kayo nung sinabi niya, sino walang kasalanan siya, umunang bumato dyan sa taong yan. Wala nakabato. Dahil lahat sila, alam nila, nagkasala sila. At yung salitang bato, huwag niyong gagamitin. Huwag niyong gagamitin. Huwag kayong mambabato ng mga salita sa iba. Huwag kayong mambabato ng mga negative na kahinaan na iba. Huwag kayong mambabato. Dahil ikaw din, baka mas masahol pa ang kahinaan mo kaysa sa kanya. Kaya huwag niyong gagawin. Huwag niyong gagawin. Pag-pray niyo lang. Kaya yung sinabi niya, babae, nandiyan pa ba yung nanguhusga sa'yo? Wala na po. Wala na po yung nagkukondem sa akin. Neither do I. Pati ako. I will not condemn you. Sige, humayo ka ng mapayapa. Hindi humingi ng tawad yun eh. Pero bakit nandun? Pinatawad ng Lord indirectly. At pinaalis ng Lord maluwag ang kalooban. At hindi siya kinargahan ng mga kasalanang ginawa niya. Samantala alam niya ang ginawa. Nakita niya sa heart na nandoon na ang pagsisisi ng tao kanya wala ng dahilan para bangkitin pa kung ano yun. Yung nagawa niyang kasalanan. Kaya sa atin sana ganun din tayo. Pag ang tao nagpapakumbaba na, sige. Eh, pag hindi nagpakumbaba, Pastor, paano ngayon yan? Ayaw magpakumbaba. Eh di, lapitan. Ayaw nga magpakumbaba. Kung ayaw magpakumbaba, siya ayaw magpakumbaba, ikaw ang magpakumbaba. Why? Siya mahina, ikaw malakas, ikaw ang magpakumbaba. Eh paano kung mahina din ako? Magpakalakas ka. Ayaw eh. Magpakalakas ka. Kung talaga you have to pursue peace, you are pursuing peace, you chase peace, hinahabol mo ang peace, ikaw mismo ang bababa. Kakausapin mo para magkaroon kayo ng peace at ma-reconcile kayong dalawa. Purihin ang Diyos, mga kapatid. At sana po, sa topic natin sa ngayon, please, beware and be aware. The Lord Jesus Christ is coming very, very soon. But the question is, Christians, are you prepared? Tandaan ninyo, pag wala ang peace of mind sa'yo, peace of heart sa'yo, you are not yet prepared. Ang preparasyon, talaga nag-iintay ka ng buong kapayapaan sa isipan at sa puso. Despite ng kaguluhan sa world, payapa ka pa rin. Dahil you always pursue, you always chase peace and reconciliation. Alam ko dapat pang malaki. Dahil ang Lord din naglalagay sa heart ko. Kanya ako ganito. Dahil ko sa akin lang. At kilala ko ni Pastora. Alam niya kung ano ugali ko. Nung minsan lang bumigay ako eh. MMDA. Nasa kanto ng Quezon Boulevard. Grabe. Eh si Sister Tony nagmamaneho. Eh nagmamadali kami kasi nag-aantay sila Pastora doon sa tipana namin tsaka yung mga bata. Then, lumagpas na kami sa Quezon Boulevard, siguro 1.5 car ang lagpas namin. Nagdilaw ngayon. Nandun na kami, nagdilaw. Nung magdilaw ngayon, diretso kami, pinapara kami ng MDA. Eh kako sir,
Ano po ang aming violation? Obstruction. Obstruction? Oo, inabot po kayo dun eh. Nakiusap na ako. Pwede po bang makiusap, Brad? Kasi talagang nagmamadali. Tsaka hindi naman namin sadya talaga. Pero ganyan pa man, kung kasalanan, sige, sorry kayo. Ang inaamin namin, sige, pagbigyan mo lang kami. Ayaw. Ayaw niya, hindi. Kaganon eh. Ako, lumitaw na yung si Mr. Santos. Ayaw mo. Sige, tikita mo. Kargahan mo na lahat ng charges. Pero mali ka. Ayun na, lumitaw na. Mali ka. Ako sa kanya. Nalimutan ko, Lord. Nalimutan ko. Nalimutan kong pastor ako, nalimutan kong bishop ako, nalimutan kong kristyano ako. Nalimutan ko. Yan ang sakit ng mga kristyano, malilimutin. Sigaw ako. Tapos pinabayaan naman kami. Ako, sige, thank you. Ganun pa. Sige, thank you. Naglalakbay na kami. Mamaya, ayun na. Nababagabag na ako. Kinabukasan umaga, ganun pa rin. Nag-text ako. Sinabi ko, so sorry, Mr. Tony. Mali yung ginawa ko. Merong better way na sabihin ko yung tama. Hindi sa ganun paraan. Hindi maganda ang pinakita ko sa inyo. I'm really sorry. Tinextan ko yung bata, 16 years old. I'm so sorry to say, mali yung ginawa ko. Huwag mong gagayahin yun. Naging masamang example ako sa'yo. Huwag mong gagayahin. Ano ko sa kanya? Hindi ganun dapat ang ginawa ko. Kristiyano ako, pastor ako, bishop pa ako, tapos ganun ang ginawa ko. Malaking kahihiyan sa Diyos yung ginawa ko ngayon. Kaya please, huwag mong gagayahin. I'm really sorry. May ako ng sorry sa kanila. Dahil alam ko mali yung ginawa ko. Kanya nga sinasabi ko sa inyo eh. Yan ang babantayan natin eh. Ito, ang bantayan natin. Ganyan po yan. Papasok pagiging self-righteous. Pag sinabi self-righteous, sabihin mo, tama, ito tama, ito tama, ito tama. Ganun ka. Nalimutan mo na habulin yung kaluluwa niya. Samantalang soul win tayo ng soul win ng mga tao. Dapat yun, nakiusap ako. Tapos sineran ko pa siya ng gospel dapat eh. Wala eh. Okay, so purihin ng Diyos mga kapatid. At sana doon po ang pangunawa, nandoon ang pag-ibig sa ating puso. Purihin ng Diyos, tumayo po tayong lahat. Yuko natin ang ulo na tayong manalangin. Dakilang Ama, maraming salamat, Panginoon, sa mensaheng pinagkaloob mo sa amin sa araw na ito. Naniniwala kami, O Diyos, na ito'y galing sa iyo. At naniniwala kami, Lord, na itong gusto mo mangyari sa amin, Lord. Na kami maging one body lahat, Panginoon ko, na isang katawan, Lord, na hindi po magkawatak-watak, Lord, kundi kami po ay magkasama-sama hanggang sa iyong pagbabalik, Panginoon ko. Hindi po maiiwasan minsan ng mga hidwaan, O Lord, mag-isa pamilya, mag-isa kumpanya, mag-isa iglesia. Pero ikaw na pong ang mamagitan sa amin, O Lord. At tulutan mo ikaw mismo, Panginoon ko, ang siyang manguna sa amin sa magitan ng Espiritu Santo mo, Ama. Ilagay mo sa amin bibig ang tamang salita, Lord. At itong salita ito ay dapat confirm ng iyong salita. At ganoon din po ito ay kapuri-puri sa harapan, Lord. At tulutan mo, habulin namin ang kapayapaan, Lord. Hindi lamang kami, kundi sa lahat ng mga tao sa mundo, kapayapaan ang amin pong habulin, Lord. At hindi po ang anumang kaguluhan, Lord. Tulungan mo, Lord, na lahat po, Panginoon ko, ng mga bagay na dapat namin pag-usapan, Diyos, ay isaalang-alang namin ang iyong salita. Base lahat sa iyong salita, Lord. Kaya bigyan mo kami ng kapayapaan, Lord, na gusto namin, Lord, ang tunay na kapayapaan na sa iyo galing, Lord, na ikaw lamang ang pwede magbigay, Ama, dahil ang kapayapang ito ay galing po sa salita mo, O Diyos. Kaya, Lord, God in heaven, iunat mong kamay mo sa lahat na manandirito mga anak mo, Lord, maging sa lahat na nanonood sa television, Lord. Pagkalooban mo kami lahat, Lord, ng tunay na kapayapaan sa puso. Ganon din po, Diyos, dalangin namin na kami lahat na nandirito, Lord, ay makasama sa pagbabalik mo at mabuo kami bilang one body sa iyong harapan, Ama. At kung sino man nangangailangan ng pananalapi, Lord, ay bigyan mo. At ang may karamdaman ay pagalingin mo, Panginoon. Tama nang hihina ay palakasin mo, Lord, at patatagin mo sa pananampalataya. Maraming salamat, Lord. Patuloy ka namin pinupuri, tinataas, tinadakila, at pinasasalamatan, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Unang-una sa lahat, maraming salamat sa ating Panginoon sa napakagandang mensahe
Hoping that all of you are blessed, sa mga members po natin, even sa mga bisita po natin. Talaga napakaganda na binigyan ng Lord sa atin ng message, no? About thinking whatever brings us peace. Of course, yung pong praiseworthy, napakahalaga po niya. Batid naman natin na yung mga negativities po dito sa mundo ay nagdadala po ng mga worries po yan, ng mga fears, anxieties, yung confusion po sa atin. Even yung mga insecurities po, nagdudulot po sa kanya. Pero hindi po yan mga yan, or ito po mga ito ang gusto ng ating Panginoon. Kundi po, we have to think continually, take note, what is right, of course. Kailangan din po na isentro po natin ang ating po mga isip natin kung ano po yung magagandang bagay po itinanim po sa atin ng ating mga Panginoon sa ating po mga puso. So hindi lang po yan, we're also warned about yung pong carnal mind, yung ating po mga flesh, which only gratifies and satisfies po ang ating po mga laman. At nagiging dahilan po yan para maging self-righteous po tayo. At yan po yung isa pong malaking no po or no po sa harapan ng ating Panginoon. But take note po, we have to be spiritually minded. So napakahalaga po yan. Lahat po sa atin dito, pinapaalalahanan po tayo ng ating Panginoon. So we should learn na kahit na tama ka or right ka, it must be confirmed by God's Word and must be worthy of praise. Tandaan po natin yan at dahil ito po yung magbibigay po sa atin ng kapayapaan sa ating po mga isip, kaya hindi po sa ating po mga puso. So meanwhile, sa lahat naman po ng ating po mga bisita, unang-una po sa lahat, maraming salamat sa pagpapaulak po ninyo o sa pag-attend po ninyo dito po sa gawain ng ating Panginoon. Ng salamat. Hoping that all of you are blessed. Sa mga bisita po, even sa ating po mga first-time viewers, batid po ng ating Panginoon na maaaring iba po sa inyo ay marami pong iniisip, maraming intindihin, alalahanin, or perhaps mabigat ang pinagdadaanan mo, may problema ka, may kabigatan ka, may mga sufferings ka, o kaya naman po nandun po yung pain po sa inyo at kayo po'y naghahanap ng tunay na kapayapaan sa isip at sa puso. And I assure you sa mga bisita po namin na masusumpungan po ninyo or masusumpungan lang po ito natin sa ating Panginoong Hesukristo lamang po. Wala na pong iba. Na siya pong tinatawag natin na Prince of Peace. Na siya lang din po ang magbibigay sa atin ng tunay na kapayapaan. But all you have to do is to accept Jesus Christ as your personal Savior and believe in His gospel for you to be saved. So napaka-importante po nito mga kapatid. Now pag sinabi po natin salvation, so please listen to me sa mga first-time guests natin at mga visitors, ganyan sa mga first-time viewers. Pag sinabi natin salvation, na nasabi po sa Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace we have been saved through faith. So malinaw na sinabi that we are saved by grace through faith. Kaya lang po ang tanong, saan po tayo mananampalataya at maniniwala? That is the question. It is found in 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. It is about the death of Christ, the burial of Jesus Christ, and the resurrection of Jesus Christ. So tatlo po yan. Death, burial, and resurrection na kailangan po natin sampalatayanan at paniwalaan. Kaya lang po ang tanong is believing enough. Pag tayo po ba'y nanampalataya, tayo naniwala, tapos na po, wala na po tayong gagawin, hihinto na po tayo doon. Alam niyo, sabi po sa 1 Peter chapter 4 verse 17 sa bandang baba po ng talata, what will be the end of those who do not obey the gospel of God? Ano daw ang katatapusan? Ano daw ang dulo doon sa hindi sumunod sa gospel ng ating Panginoon? Sa madalit sabi, the gospel of Christ must be obeyed. Pag tayo nanampalataya, tayo naniwala, kailangan lakipan po natin ang pagsunod. Hindi po tayo manatapos sa believing, but rather, we need to obey the gospel of Jesus Christ. Kaya alam po ang tanong, how will you obey? It is found in the book of Acts chapter 2 verse 38. Unang-una, we are going to repent. Tayo po'y magsisisi po ng ating pong mga kasalanan. We are going to ask for forgiveness. We are going to confess our sins. At naniniwala po ko, kahit pakiramdam mo, ang dami mong kapalpakan, ang dami mong kasalanan sa ating Panginoon, mabibigat yung nagawa mo. But for as long as nandun po yung genuine repentance sa ating pong mga puso, dahil yan po yung tinitignan ng ating Panginoon, yung ating pong taos puso na pagsisisi. Believe me, the Lord is willing and able to forgive your sins. At dyan din po papasok yung pong death to sin. So yan po yung unang step, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. So tayo naman po ibabautismo sa tubig. So ilulubog po tayo sa tubig in the name of Jesus Christ po yan. At ang sabi po sa Romans chapter 6 verse 4, therefore we were buried with Him through baptism into death. Ulitin ko ang sabi, we were buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. So sa madaling sabi,
we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Why? Dahil para bagang inililibing naman po natin ang ating po mga kasalanan, kasabay naman po ng paglilibing kay Kristo. And take note, hindi po ito pag-aalis ng dumi ng katawan, kundi ito po yung pag-aalis at paghuhugas po ng ating po mga kasalanan. So yun po yung pangalawang step, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Now the third step is we need to receive the gift of the Holy Spirit. Diyan naman po, papasok ang ating transformation, yung ating pong regeneration. Sa madali sabi, tayo'y mababago na po, na nabanggit po sa Romans 8:11, kaya hindi po sa Titus 3 verse 5. In fact, once we receive the gift of the Holy Spirit, we're also receiving power. Aminin nyo man hindi sa lahat ng mga first-time guests and viewers po natin, sa mga first-time visitors, lahat tayo may kahinaan. Minsan ang hirap magbabago ka 1 buwan, 2 buwan, sa susunod na panahon, bumabalik ka sa dati. Bakit? Sarili mo lang. But you know what? Once you receive the gift of the Holy Spirit, yan po yung sinasabing power to overcome all our weaknesses. At yan din po yung magpapaalala po sa atin para makasunod po sa kalooban ng ating Panginoon. So take note, ito po 3 bagay na ito ay kailangan maganap po sa ating po mga buhay. First, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. And thirdly, we need to receive the gift of the Holy Spirit. And that is what we call good news. And that is the gospel of Jesus Christ. So at this moment, sa lahat po ng mga bisita, pwede po ba na itaas natin ating 2 kamay bilang tanda ng pagsuko sa ating Panginoon? Yuko natin ang ating mga ulo. Kaya hindi po sa mga first-time viewers natin, taas natin kamay natin, yuko natin ang ating mga ulo. And please repeat after me with this prayer na nandun yung taos puso, na tayo humihingi ng tawad sa ating Panginoon. Tayo po ay nagsisisi po sa ating po mga kasalanan. Tayo po sa likod, tapat natin yung kamay natin sa kanila. Please repeat after me. Panginoong Hesus, lumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali at pagkukulang. Sa oras na ito, tinatanggap po kita bilang sariling tagapagligtas at tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking buhay. Naniniwala po ako na ikaw ay namatay, ikaw ay nilibing, at sa 3 araw ay nabuhay na magmuli. Tulungan mo po ako makapagsimula ng bagong buhay at idagdag mo po ako sa iyong kaharian. Maraming salamat po. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So yan po yung first step. Meanwhile, mga kapatid, here's our beloved Pastor Norma for the additional message and benediction. So, gayon din po sa lahat ng mga first-time viewers, andyan po yung mga telephone numbers po natin. Pwede kayong tumawag dyan at sa FB page po natin, pwede kayong mag-iwan ng message po. Salamat po. God bless po. Amen. Praise God. Ang lahat po ay magsabing, thank you, Lord. Salamat din po sa mensahe ng kaligtasan na lagi pong share ng ating beloved Pastor Ludwig. Ngayon po, dadago po tayo sa ating offertory. 1 Kings chapter 17, verses 13 to 15. And Elijah said to her, "Do not fear. Go and do as you have said. But make me a small cake from it first, and bring it to me. And afterward, make stamp for yourself and your son. For thus says the Lord God of Israel, the bin of flour shall not be used up, nor shall the jar of oil run dry, until the day the Lord sends rain on the earth." Purihin po ang ating Panginoon. Ito po ay isang istorya na kung saan po ay nagkaroon ng tagutom. So, itong ating Elijah, Prophet Elijah, syempre nagutom din siya. Pero dahil sa siya ay isang propeta, nag-provide ang Lord sa kanya ng isang widow. Yun po ay widow ng Zarephath. Pinapunta siya ni Lord doon at pinahingi siya doon ng pagkain. Pero ang sabi ng widow, naku, ito na lamang po ang kukunti ang nandito sa akin ng flour. Pagkakain po namin ito, ay mamamatay na kami ng aming 2 anak. Anong sabi ni Elijah? Hindi, bigyan mo muna ako ng iluluto mo at saka kayo kumain. Sabi ng Panginoon, hanggang sa matapos ang kagutuman na ito, palaging hindi mauubusan ng flour ang iyong lalagyan. Ganyan po, tumutulong ang ating Panginoon sa mga
anak ng Diyos o sa mga taong tumutulong sa kanyang gawain. Pag provide natin ang pangailangan ng Panginoon, later, ibibigay ng Lord ang mga pangako niya sa ating lahat. Amen? So, purihin po ang ating Diyos. Meanwhile, for complete details of our online giving, please refer to the ways and means to give dyan po sa ating ABP. Maraming salamat din po sa mga kapatiran walang sawang sumusuporta sa ating pong mga gawain. And to all batch 2 participants of the STARTS workshop by the Cat Fraud team, don't miss the next session on July 27, 2:30 p.m. at Gilgal Church Center. A course on videography and basic CapCut is included. Sign up via the QR code because registration is still ongoing. To all new generation, join the upcoming winter fair entitled Tenderloin on July 27, Saturday, 9 a.m. at Gilgal Church Center. Register via the QR code for 350 pesos inclusive of food and drinks. The church is also conducting auditions for our anniversary presentation. You may refer to the screen for the needed roles. Scan the QR code to sign up. And we are also in need of a project-based visual effects, artist, and dressmaker. You may send your resume and portfolio to the email flash on the screen, or you can also contact the number provided. Alright, tumayo po tayong lahat. Sabihin mo sa katabi mong, peace tayo. Napakaganda pong tinuro ng ating beloved Bishop. At sabihin natin sa Panginoon, salamat sa aming mahal na Bishop. Yuko natin ang ating mga ulo. Let us pray. Dakilang Ama, tunay nga po na totoo ang mga sinabi mo at inuro mo sa amin ngayon. Sa panahon ngayon, napakahirap pong magkaroon ng kapayapaan. Napakarami pong mga problema ang dumarating. At isa na rito mga problema na marami kang hindi makasundo dahil wala po talagang magkakapareho ng isip. Magkakaiba po ng isip. Ngunit tinuruan mo po kami kung paano namin gagawin ng isipan namin ay magkaroon ng kapayapaan. Think whatever is right. Think continually and center our mind on them and implant them in our heart. Tulungan mo kami na patandaan namin ang mga bagay na ito na palagi naming isipin kung ano ang magandang bagay sa inyong harapan. Person namin ang peace na to. Sa ganon, kasama po ng kapayapaan ay nagkakaroon kami ng kabanalan. Yun at po ang iyong mapagpalang kamay sa bawat isang mga anak mo nandirito. Patuloy na igawad ang iyong pagpapala. Basbasan mo ang Panginoon mula ulo hanggang talampakan. Sino man ang may problema, bigyan mo ng kapayapaan, bigyan mo ng magandang solusyon, bigyan mo ng wisdom. Sino man ang mga may sakit, yun at mo ang iyong mapagpalang kamay at pagalingin mo po sa karamdaman. Sino man, Panginoong Suso, nangangailangan ng pananalapi, ibuhos mo masagana ang pagpapala at ibigay mo ang pangangailangan. Hindi lamang po kasya, kundi sobra-sobra pa. Pagpalain mo, Panginoon, ang lahat ng mga anak mong patuloy nagpro-provide para po sa inyong gawain. Tinataas namin ang gawain ito, O Diyos, kayo po ang siya manguna. Patuloy kang magpadala na maraming manggagawa sa iglesia na to upang ma-promote namin ang tamang katuruan tungkol po sa katotohanan sa iyong muling pagbabalik. Maraming salamat din po, O Diyos, sa aming pong pamunuan, sa leadership ng aming bansa. Tulungan mo po na patuloy na magkaroon ng peace and order ang aming bayan. Huwag mo kaming pahintulot, Panginoon, sa mga gera. Huwag mo kaming pahintulot sa mga lindol. Huwag mo kaming pahintulot sa mga bagay na magpapahirap na naman sa amin. Proteksyonan mo kami. Proteksyonan mo din ang lahat ng mga kapatiran namin nandoon sa iba't ibang lugar. Igawad mo rin ang pagpapala sa kanila. Maraming salamat po, O Diyos. Ingatan mo po ang bawat isa sa pag-uwi. Dala-dala po namin ang salita mo sa aming puso't kaisipan. Hayaan mo magkaroon kami ng kakayanan na gawin lahat ang mga tinuturo mo. Sa iyo po lahat ang kapurihan. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. Amen. Praise God. The Lord bless and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. And leave us His countenance upon you and give you peace. God bless you and to God be the glory.
A blessed day to all brethren. Let us pay attention to these important reminders. For online giving and Bible study offerings, you may refer to the details on the screen. Kung nais niyo pong magpa-schedule ng baptism or one-on-one counseling, you can call us via the contact numbers flash on the screen o mag-send ng message sa ating Facebook page. Support our church and our mission. We are delighted to share these church updates. Be filled with God's presence and be edified by God's Word at our on-site worship service next Sunday, July 28, happening at Star Mall Edsa Shaw Trade Hall. We will have 3 services at 10 a.m., 1:30 p.m., and 4:30 p.m. Spread this news and invite your loved ones and friends. To God be the glorians. Don't miss the exclusive topic of our Servants Force devotion entitled The Godhead, which is also a part of the OGEP 101, happening every Tuesday, 7:30 p.m. via an exclusive YouTube link. Calling all businessmen and professionals. Be part of the next ABC Refill in celebration of Family Day. See you on July 24, Wednesday, 6:30 p.m. at Quezon City Sports Club. Registration fee is now 800 pesos per head. You can message ABC's Facebook page to join. To all participants of the STARTS workshop by the CatProd team, see you on the next leg on July 27, 2:30 p.m. at Gilgal Church Center. A course on videography and basic CapCut has been added. Sign up now via the QR code because registration is still ongoing. Unveil the drive behind your actions, your desires, intentions, and motivations. Join us in the upcoming New Generation Winter Fire entitled Tenderloin on July 27, Saturday, 9 a.m. at Gilgal Church Center. Registration fee is 350 pesos inclusive of food and drinks. To all students who are done with 1FC Books 1 and 2, the next online workshop to become a certified Book 1 1FCer is on July 27, Saturday, 1 p.m. via Zoom. Registration fee is 200 pesos per head. Scan the QR code to register or sign up via the 1FC portal at 1fc.jctgbtg.com. We're inviting all Yopper to the team's Winter Fire entitled Hustle on August 10, Saturday, 6 p.m. Registration fee is 550 pesos. Venue to be announced. Join us in bringing the spirit of our church anniversary to life. Open auditions for the following roles are ongoing. Sign up via the QR code to be part of this activity. The church is also in need of the following: project-based visual effects artist, dressmaker, and office assistant with at least 1 year work experience and must be computer literate. Interested applicants may send their resume and portfolio to hrdept@jctgbtg.org. Good news! This is your chance to join the Servants Force, calling all those with God-given gift and skills. We are looking for passionate individuals who will be part of worship team, CatProd, and service operations ministries. Meanwhile, for worship team, we need vocals and band such as electric or acoustic guitarist, bassist, keyboardist, and drummer. For CatProd, we need new addition to the C-Cube, video team, multimedia and graphic services team, audio and tech support. The service operations is also in need of Bethesda, Gideon, and comrades. Those who want to join must have completed 1FC Books 1 and 2 as a basic requirement. Scan the QR code or fill out the ministry form found on our website or at the information area every Sunday. The Servants Force Department will get in touch with you after successfully submitting the form. Sign up now. IDO for Music is now available on Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon Music, and other digital platforms. Use IDO for Songs on Facebook, Instagram, and TikTok. Our church merchandise are up for grabs. Our very own calling card and sticker are available for purchase.
We encourage you to visit our church kiosk located at the entrance to purchase. To order, you can also contact us via our Facebook page or the numbers flashed on the screen. To be the reason of your greatest sacrifice. Don't wanna be the one who always fails. I try to do according to your will. 'Cause I'm the reason of your greatest sacrifice. Hallelujah. We praise you, Jesus. We worship you, Lord. Let's sing, church. I want to please you. Lord, I want to please you. Giving all that I am for all that you've done. I want to please you. Lord, I want to please you. Giving all that I am for all that you've done. I wanna be the one who makes you smile. I wanna live to be